Hi guys, good morning. I'm Mia Joy. I'm MJ. I'm Charlie. I'm Franz. And I'm Aliyah. And we are Team Shy Type. We are here to discuss about cultural relativism and ethnocentrism. And what are the differences of these two? Later on, we will give some of the examples of these two. So, let's start. So ngayong araw, bago tayo magsimula, recap muna tayo ng ating pinag-aralan nung nakaraan. Sir, Okay, Aliyah. ang itinarapi po natin nung nakaraan ay about po sa culture. Ang ibig po sabihin ng culture is shared set of beliefs, behavior, customs, value, language, and artifacts that characterize a group of society passed down through social learning. Very good, you may now sit. So ngayon, ang pag-aaral ulit natin ay patungkol sa cultural relativism. What is cultural relativism? An action is morally right if one's culture approves it or the principle of understanding, evaluating, and judging cultural practices, beliefs, and values based on the context of the specific culture, rather than by standard of another. So sinasabi ko dito na dapat nating intindihin ang isang kultura bakit sa sarili nilang paniniwala, hindi sa standard natin. Ano ba ang kabaliktaran ng cultural relativism? Esmeralda. Sir, ang kabaligtaran po ng cultural relativism is ethnocentrism. It means po you use your own culture as the center and evaluate other cultures based on it or your own belief that one's own culture, group, or nation is superior to all. Sinasabi naman po dito na ang iyong sariling kultura ay much better or the best among others. Like judging other using your own standard. Makikita mo dito yung pagiging superiority. Okay, very good. Napakagaling. So ngayon, nalaman na natin kung ano ang ibig sabihin ng cultural relativism at ethnocentrism. Sino naman sa inyo ang makapagbibigay ng mga halimbawa nito? Simulan natin sa cultural relativism. Anyone? Okay, Franz. Sa cultural relativism naman po, ang isang halimbawa nito ay sa aspeto ng kasal. Nakakita ka na ba ng mga pinagkakaayos o pinagkakasundo ang dalawang tao upang maikasal at maging ganap na mag-asawa? Tinatawag din po itong arranged marriage. Sa atin, parang alarming yun at hindi ina-apply. Pero sa ibang kultura is may ganoong practice. Ito ay normal at legal sa kanila. Ang punto nito ay maaari lamang natin igala o kilalanin ang kanilang kultura. At ngayon naman, sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa ng ethnocentrism? Okay, Mia Joy. Sa ethnocentrism naman po, isa sa mga halimbawa nito ay sa aspeto ng batas. Ang ibang kultura o laki ay makikita natin na sinasagawa nila ang death penalty. Dito na pumapasok yung pagiging ethnocentrism. Bilang isang Kristiyano, sinasabi natin na palagi na mali ang pumatay o pumutili ng buhay bilang kaparusahan. At pinapipilitan natin na tayo o ang ating kultura ay tama at mas nakakataas. Okay, last thank you sa inyong kooperasyon. Sa kabuuan, ang ating napag-aralan ngayon ay tungkol sa cultural relativism at ethnocentrism. In summary, ang cultural relativism ay nagpapakita ng respect, understanding, equality sa bawat culture. At ang ethnocentrism naman ay nagpapakita ng superiority, bad judgment, at bias. Sana'y may natutunan kayo. Okay, class, let's connect the day. See you next week. You may now dismiss. Bye, sir!